So ayan na nga mga kaibigan, mga kababayan, ito nga no, isang congressman na pumirma nga doon sa pagpatalsik kay VP Sara ay malaki po ang kanyang pagsisisi. Biglang karma po ang nangyayari sa congressman na ito sa Davao del Sur. At ito nga no, sa ngayon ay parang nanghugas kamay na po ang congressman na ito at gusto pa niya na lukuhin ang kanyang mga constituent at sinabi na hindi raw siya sumuporta doon po sa pagpatalsik kay VP Sara. Pero ang nangyayari, nakita kasi yung mga perma sa mga congressman na sumuporta nga sa pagpatalsik doon po kay VP Sara. So wala po siyang magawa kundi ay siguro humingi po siya ng tawad, pero mahirap po yan dahil alam po naman natin dyan po sa Davao ay halos solid Duterte po ang mga tao dyan, di ba? Kahit nasa saang banda dyan sa Davao, City man, province, ay talagang suportado po nila ang mga Duterte dahil kilala na po talaga ang mga Duterte dyan na ang kanilang mga ginagawa po ay para po sa bayan. Kaya ang congressman na ito ngayon, nadamay pa ang kanyang mga pamilya na tatakbo sa darating po na halalan mga kaibigan. So ayan na nga no, hindi po niya iniisip kung ano po ang kahinatnan sa kanyang ginawa sa kanyang pagpirma doon po sa pagpa-impeach o pagpatalsik kay VP Sara. Nadamay pa ang kanyang mga pamilya. Ang nangyayari, yung mga tarpulin po nila ay talagang pinagpupunit po ng kanyang mga constituents sa galit po mga kaibigan. So ayan na nga ano, ito po ang sinasabi na biglang karma sa isang tao na sila po ay hinalal bilang representative sa kanilang mga distrito. Pero ang nangyayari po ay nagdesisyon na sila na hindi nga po nila pinaalam doon po sa kanila pong mga constituent kung saan man po silang distrito na dapat po ay titingnan po nila kung ano ba ang talagang nakakarami na sumusuporta sa nasabi pong impeachment kay VP Sara. Kung ang nakarami po ay ayaw, dapat yun po ang susundin po nila. Dahil nga, yun pong mga constituent na ang naghalal para po ay makapasok po sila dyan po sa House of Representatives. Pero ang nangyayari po, akala nila na nandyan na po sila sa House of Representatives na sila na po ang talagang may kapangyarihan. Hindi na nila naalala na ang tao na kanilang nasasakupan ang naglagay sa kanila dyan sa House of Representatives. Kaya ito po mga kaibigan, mga kababayan, atin pong panuurin ang video na ito at ating pakinggan. At kayo na rin po ang magbigay ng inyong mga sariling opinyon. Galit sa kanya ng maraming Davaoenyo. Tila ramdam na raw ni Congressman John Tracy Cagas ang galit ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte matapos makita ang pangalan nito na pumirma para ma-impeach ang Vice President sa kanyang pwesto. Binulabog ng maraming netizen ang congressman ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy Cagas nang marami sa kanilang mga constituents ang magreklamo at tila sabihan itong traidor nang pumabor siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Ilan sa kanyang mga supporters ang tila itinanggi ang paratang at sinabi pang hindi siya bumoto para mapatalsik ang bises sa kanyang pwesto. Ngunit ang kanyang pirma ang magsisilbing ebidensya na tunay ang balita sa kanya. Ayan kasi pinicturan yung mga pirma kaya ayan tuloy. Paano mo yan lusustan? Andyan naman talagang pangalan mo nang kalagay dyan. Ayan o. So paano mo lulustan yan? So talagang pagdating ng halalan, dyan ka mahihirapan. Congressman, hindi mo inisip kasi yan eh. Ang kaisa-isang Davao del Sur representative ang siyang pumirma para mapatalsik si VP Sara kahit ito'y kababayan niya. Dahil dito, bumulagta sa kanya ang galit ng maraming Davaoenyo at kitang-kita kung paano siya pinagtulungan at maramdaman na marahil wala na siyang pag-asang manalo sa susunod na halalan.
Viral ngayon sa samot-saring social media platforms ang Yun. mga Davaoenyong nagbaklas ng tarpaulin niya sa ilang mga kalsada sa Davao del Sur. Damay Pruweba talaga raw ito ang pamilya ng niya. galit ng marami sa kanyang mga kababayan dahil sa pangtatraydor niya sa maraming Mindanawan. Bukod sa kanya, tila damay rin ang iba nitong pamilya na tumatakbo ngayong 2025 election kung saan tinanggal din ang mga tarpaulin kasabay ng pagbumuka ni Congressman John Tracy Cavas. Dahil dito, nagbigay ng controversial comment post ang isang netizen online kung saan siniguradong hindi ito mananalo dahil sa pangtatraydor niya sa maraming Davaoenyo. Ayon sa kanyang full trending comment posts, Davaoenyos are smart enough to fight instantly those people who are traitors not only to them, not only to the Mindanaoan, but to the 32 million plus people who voted for Sara Duterte as Vice President, legally by the Filipino people. Isang malaking kaba ngayon ang nararamdaman ni Davao del Sur Congressman John Tracy Cavas dahil alam niya ang ginawa niya kay VP Sara. He notes that the people of Davao is solid to the Dutertes hindi dahil sa pangalan ng mga ito, kundi sa serbisyo nila sa tao. The family is serving their constituents for more than a decade now, na ni isang kaso ng pandarambong hindi nila ginawa. Sabi nga sa kasabihan, malinis pa sa crystal clear ang konsensya ng mga yan, kaya hindi kayang magnakaw o pumabor sa mga magnanakaw. Their authenticity remains through the years dahil yan talaga sila. Mahal nila ang tao, ang mga Pilipino. And this congressman from Davao del Sur voted to impeach Sara? Why? Alam mo ang ugali ng mga Duterte. Hindi sila kurap at lahat sa kanila trabaho para sa bayan. Tapos ikaw pa na mismong kababayan nila ang isa sa mga pumabor para patalsikin siya. Dahil sa pera, walang-wala na ba? Yun. Kaya pati kababayan mo ipinagkakanulan. Talagang pira talaga ang dahilan dito, mga kababayan, ano. Dahil nga sabi nga nung iba pa, no, marami po ito, yung sa Cagayan, di ba? Na sabi niya ay napilitan o talagang pumirma na lang dahil sa takot po na yung pong budget mahirapan po sila o papahirapan po sila dyan po sa House of Representatives. Hindi naman po nila alalahanin yung budget na yan, mga kaibigan, ano, mga kababayan, kung talagang isipin po nila yung pong kapakanan po ng mamamayan. Dahil yung budget, andyan po yan talaga. Pwede po sila dyan mag-report kung hindi po sila bibigyan. Pero malay natin, baka mayroon pang mga under the table dyan, mga kaibigan, mga kababayan, di ba? Kaya ay talagang pumirma po sila. Buti pa nga yung isang congressman din dyan sa Davao, ano, mga kaibigan, na si Nograles. Alam po naman natin, di ba, na medyo hindi po sila magkaayon sa mga Duterte, pero hindi din po pumirma yun, mga kaibigan, ano. Mabuti pa yun, mayroon po siyang prinsipyo, hindi katulad dito, ano. Ngayon gusto pa magpapalusot na yan na nga, ano, na kiso hindi daw siya sumusuporta. Pero paano po niya may tanggi na nandyan po, no? Yung pong pangalan niya nakalista po doon po, o na mayroon talaga siyang perma, no? Na pumabor nga po siya o sumusuporta doon po sa pagpatalsik kay VP Sara. So yun na nga ang instant karma na nangyari po sa kanya. Ang masakla pa ay damay po yung mga pamilya pa niya, di ba, mga kababayan. So yun ay hindi niya inisip. Kala siguro nila itong Duterte na kahit nawala na sa poder yung ama, mahina na. Malakas pa rin po yung mga Duterte hanggang ngayon. Marami pa po ang mga kababayan po natin na naniniwala. Mayroon pong iba dyan na hindi po natin alam yung pong kanilang mga panindigan na sumusuporta po dyan po sa kay Bongbong Marcos at kay Tambaluslos. Pero alam naman natin na mga binabayaran po yan, di ba? Makikita po natin dyan sa mga rally nila na yung iba nga ay nagrereklamo pa, hindi daw sila nabayaran sa pangakong 1,000, di ba? Marami po yung mga
nagreklamo dyan. So ibig sabihin, pagka mayroon pong rally na ginawa, ito pong mga grupo po ng Tambaluslos ay talagang pira-pira po yan. Hindi katulad dito po sa mga Duterte na kahit nga yung mga taga Davao ay pumunta pa dyan po mismo, no? Sa Maynila para lamang po ay sumali sa rally na pinaglaban po nila ang mga Duterte. Dahil nga sila po ay tunay na sumusuporta sa Duterte. Hindi po sila sumusuporta dahil lang man po sa pera. Dahil alam po nila na itong mga Duterte ay talagang para po sa bayan ang ginagawa. So itong mga klaseng tao rito, na mga congressman na ito, na iwan ko po ano talaga ang gusto niyang mangyari, ngayon po ito na po ang karma sa kanya. Masakit po yan, pero dapat tanggapin po niya dahil ginawa po niya, di ba? Hindi po niya inisip na sana po ay bago po siya gumawa ng hakbang, pagperma, tinanong nga po muna niya yung pong kanyang mga constituent, yung mga tao na naglagay sa kanya dyan po sa Kongreso, kung saan po sila papabor. Yung bang kailangan yung kung sino ang mas marami po. Alam po naman natin na mayroon din pong ilan dyan na siguro hindi papabor, pero tingnan po natin nangyayari, marami po ang nagalit sa kanya. So ibig sabihin, halos ng mga constituent po niya dyan ay sumusuporta talaga sa Duterte. So wala na pong pag-asa ito na mananalo pa sa susunod na halalan, mga kababayan. So yan po ay malaki pong pagsisihan po niya yan. Ginawa na po niya, so tanggapin na lang po niya kung ano man po ang hatol ng mga constituent po niya dyan sa Davao del Sur, mga kababayan. So kayo po, mga kababayan, kung ano po yung mga komento patungkol nga po dito sa nangyayari sa congressman na ito, pa-comment lang po dyan sa ating comment section. At muli po, ako po ay magpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW, maraming salamat po at palagi lamang po mag-iingat saan man po tayo sulok ng mundo. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman at paki-share na rin para mapanood pa ng ating ibang kababayan. Maraming salamat po at see you po sa next video ko. God bless all of us.